Sa taong 2023, ang pagkilala sa mga 7th Outstanding Men and Women of the Philippines ay nagdudulot ng malalim na inspirasyon sa ating bansa. Ang mga individual na ito ay nagbibigay liwanag sa mga puso't isipan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang kahusayan at dedikasyon sa kani-kanilang mga larangan. Kaya naman, ngayong Webes Profi ay makakausap natin ng 7 Outstanding Men and Women of the Philippines 2023 awardees na sina Ms. Susan Villanueva, Dr. Alvin Sahagun, at si Ms. Maxine Misa. Good morning po sa inyo. Congratulations. And welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Morning. Good morning. Alright, of course, ano bang pakiramdam na kabilang kayo dito sa 7 Outstanding Men and Women of the Philippines 2023 awardees? Ms. Susan. I'm grateful po and honored at napakaswerte natin. Kasali tayo dito sa Outstanding Men and Women ng Pilipinas. Okay. Doc Alvin. Yes, oo. Very much honored sa ganitong klaseng prestigious awards, yung recognition, lalo na sa pagkilala doon sa mga advocacies na ginagawa namin. Maxine. Same, very thankful and honored, and ito ang magiging inspirasyon palalo para lalo pa naming pagbutihin. Ayan. Ano po yung inyong mga tingin po ninyo pinakamalaking kontribusyon sa ating pong lipunan na kung saang industriya din po kayo nabibilang, Ms. Susan? Okay po. Ang contribution po natin, since kasali po tayo sa iba't ibang civic organization, ang tinutulungan po natin ay ang mga batang abandoned, ang mga batang abused. Yun po ang aking advocacy na makatulong po sa kanila para maging halimbawa din po at sa mga susunod na panahon, baka sila rin po ang makatulong sa mga next generation. Thank you. Doc? Well, bilang current governor ng the Fraternal Order of Eagles, ng Philippine Eagles, at saka being the founder and chairman ng Advocate Change Club. So, yung advokasya namin is yung pag-educate sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa larangan ng information technology at saka e-commerce. Okay. Maxine? Siguro ito yung ability to influence young people to go for business, and also for moms like me, that you can do whatever you want, whether inside the house or outside of your homes. Ayun. Pero syempre, sa about achievements na meron kayo at mga advocacies, we understand also na hindi nawawala yung challenges. So, ano ba yung nagpapanatili sa inyo para maging motivated sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin? And of course, para ma-inspire din natin ang ating mga manonood. Oh, let's start with Ms. Maxine naman. Okay, so of course, kung bakit ko ba sinimulan ito at para kanino ko ginagawa. Okay. Para kanino nga ba? Ang, ano ba ang kwento behind all what you do in the industry that you belong? Of course, I'm a single mom and a young mom. Okay. So I have 2 babies. And now, syempre, yung mga ina-employ ko, the more I do good with my job, the more I get to help families and Filipinos. That's nice. Dr. Alvin, go ahead. Well, ako naman, nagsimula ako sa pagiging isang negosyante na nalugi for 10 years yung aking negosyo. Na I tried na i-survive and then na-bankrupt totally. And then nung bumalik ako sa larangan naman ng e-commerce ako napunta. And ang ginawa ko din is nagtuturo ako ng mga kurso sa pagninegosyo online. Okay. And nung nasimulan ko yon, lumaki na yung organization. And doon ako nakabawi. Doon ako nakabalik muli. And then, ngayon ginagawa ko na siyang full-time na advokasya kung saan gusto ko maraming mga kababayan natin na maging well-informed sa bagong teknolohiya na meron tayo ngayon. Lalo na yung sa larangan ng AI at saka ng automation. Yan pa naman kasing in demand ngayon, di ba? Yeah. Okay, Ma'am Susan. Since dahil galing tayo sa isang mahirap na pamilya, doon po ako nagkaroon ng advokasya na itong mga batang helpless, mga batang less privileged, less fortunate, doon po talaga ang heart ko na makatulong sa kanila. Ang gaganda ng kanilang mga kwento, Prof. May puso talaga. Oo, correct. So dahil sa inyong mga natatanging tagumpay, ano mga susunod na hakbang po ang inyong nakikita para patuloy na magkaroon po ng impact sa ating pong lipunan at sa ating pong mga kababayan? Dr. Alvin. So, bali ngayon po meron akong ilo-launch na programa na
yung Advocate Change Club namin. Isa siyang actually organization or academy kung saan yung mga tao po pwede sila magsimula mag-aral ng online business sa pamamagitan ng aming platform na inaalok na nasa napakamurang halaga lang, affordable siya ng kahit na sino. And meron kaming kinokonduct na mga scholarship grant din para dun sa mga gustong matuto ng ganitong klase ng larangan ng industriya kung saan para mas marami pa tayo maging equipped ng mga kabataan lalong-lalo na sa pagninegosyo. Okay. Miss Maxine? Ganun din, especially gusto kong mas marami pang ma-reach na families and to the ones na walang moms or parents also through our company. So that's what we do. We always send out and donate. Okay. So, ano ba mga yes, go ahead, ma'am. Since I'm into Rotary Club, bale, yung mother and child, actually ini-educate namin ang mga mothers para paano nila i-raise yung mga children, ganon. Yun po yung Ipagpapatuloy niyo pang Pagpapatuloy po mga natin, program opo. initiatives. Okay, from all the achievements, from all the advocacies, at lahat syempre ng mga future endeavors ninyo. So ano bang payo maibibigay ninyo sa mga Pilipinong nagnanais ni magkaroon ng malaking impluwensya sa kanilang larangan? kung ano po yung alam nila na kaya nila sa sarili nila, ito po ay ipagpatuloy nila at maging positibo lang po sa buhay para maging successful po tayo. Okay. Dr. Alvin? Ay papayo ko lamang sa mga kababayan natin na unang-una huwag kayong susuko sa anumang magiging pagsubok na dadating sa inyong buhay, lalong-lalo na sa larangan ng pinansyal. Kasi po, ang panahon natin ngayon, we live now in the information age. So, ang lahat ng bagay po ay napakabilis, lalong-lalo na yung pagyaman. So, kailangan lang nating maintindihan kung paano natin may-utilize yung technology at saka yung equipment, gadgets na kasalukuyang halos lahat meron na po. So, kailangan lamang po natin itong ma-maximize into its fullest potential. And narito po kami, yung Advocate Change Club, para gabayan ng mga kababayan natin, lalo yung mga kabataan, even yung mga matatanda may edad na matuto sila umasenso sa larangan ng pagninegosyo, lalong-lalo na sa e-commerce. Okay. Miss Maxine? Of course, tuloy-tuloy lang, mahirap man o hindi. Because ang success naman talaga, hindi naman to destinasyon. Ito yung journey natin. So, kailangan pagpatuloy lang natin kung ano yung nasa puso talaga natin. Alam mo, na-realize ko, more than the success na meron sila, yung significance sa maibibigay nila sa mga tao nila. Totoo. And it's really happy, at napakaluwag sa ating damdamin na makatulong sa maraming tao. Pagpatuloy niyo po yan, at kami ay susunod din para makatulong din sa iba. Pero susundan ko yung ganda ni Miss Max. Hahabulin Medyo mo. nai-insecure nga ako ngayong umaga. Pero alam mo, tama yun, kasi maganda na kapag ikaw ay nakaangat-angat na sa buhay, huwag mong kalilimutan yung ibang tao na Oo tumulong. At saka yung iba nga kahit struggling, tumutulong pa rin sa iba. Iba nga kahit may crab mentality, tinutulungan pa rin natin. Well, diba? maraming salamat sa pagbahagi po ng inyong kwento. The awarding will be tomorrow, no? That will be on Music August Museum 25, yeah. for the 7 outstanding men and women of the Philippines. Congratulations po again. Nakasama natin Ms. Susan Villanueva, Dr. Alvin Sahagun, at Ms. Maxine Misa, 7 outstanding men and women of the Philippines 2023 awardees. Maraming salamat po. Salamat Mabuhay po. po kayo. Thank you. Maraming salamat din.